Iniwala sa mga pinapangaral ng mga tao na hindi nila alam na wala pala sa Biblia. Yes. So, yung katext ni Sister Blan, gulat na gulat siya nung sinabi ni Sister Blan sa kanya, ang rapture wala sa Bible. So, Yes. talaga sis, wala ba talaga sa Bible ang rapture? So, at ang alam niya mga kapatid, sabi ko, pupuntahin mo siya Sunday at para maaral siya ng gusto tungkol doon sa Amen. kanyang paniniwala sapagkat alam ko sa kanya sa paniniwala niya nasa pre-tribulation theory siya, mag-rapture muna bago ang tribulation. Pero kung basahin mo ang Mateo 24, tribulation muna bago rapture. Kung pagbabatayan natin ang theory ng tao. Pero dito sa ating paniniwala mga kapatid ay matagal na hong tapos ang mga bagay na ito. Then dito sa 11, ang detalye po noong opening of the books, mamaya meron akong ipa-show sa inyo mga kapatid, ipakita sa inyo itong aking drawing. Ipakita ko po sa i-discuss ko sa inyo ng sandali lang mga kapatid. So 1,290 days from the time of the abomination of desolation set up the holy place at the opening of the books. Okay, up in the holy place to the opening of the books. So, if you take 673, yan po yung umpisa ng pagtayo ng templo, mga kapatid ni Umar. And then, and counting years as Daniel did, you will find that 673 AD plus 1,290 years, a day is a year that sum in 1963 AD. Alright? So, naibigay ko na sa inyo ang information what is, ano ang naganap noong 1963, ano ang nangyari noong 1963, February 28, mga kapatid, ay meron pong namatay na Papa sa Roma noong 1963, February, at noong 2013 ay meron nag-resign ang Papa sa Roma, mga kapatid. So, that is not an, sabihin natin na hindi po aksidenteng pangyayari, pero ito ay naganap sapagkat ito ay plano ng Diyos. Now, it was 1963 when Gabriel the Archangel blew his gospel trumpet and opened the books revealing the revelation of the entire dispensation. The time of the end had come and prophets stood in the interval period. So, and revealed the entire picture of all covenants. The interval period was born 1956, the end of the church ages, to the 1963 when the books were revealed and the entrance was made into the third coming of Jesus Christ. We need to talk about, mamaya makita natin mga verses na ipapakita ko sa inyo. Babasahin ko lang ito kasi nadaanan na natin ito mga kapatid. So, dito tayo sa may pula. Dito sa pula sa baba. Blessed are those people that come to the 1,335 days. If you do the math, adding 1,290 days plus 45, mga kapatid, equals 1,335 days. That is 45 days. Okay? Saan itong 45 days, mga kapatid? Saan yung 45 years? Noong 1963 AD. Kaya kung bibilangin mo, from 1963, dito sa baba, tingnan mo, from 1963, kung ipa-plus mo mga kapatid, to 1,290 plus 45, ay lalabas siyang 1,335 days. Ang sabi nito, mapalad yaong mga tao na nag-aantay sa 1,335 days. Daniel chapter 12 verse 10, 11, and 12. So, kung lalabas siya, equals natin mga kapatid, from 1963, mga kapatid, from the opening of the seals, kapag i-add mo siya ng i-add mga kapatid dito, itong 45 years, mga kapatid, lalabas po siya 2008. Isundan natin. Lalabas siya 2008, kaya pag i-plus mo mga kapatid. So, kung ating bibilangin ng gusto, from 1963 to 2008, exactly 45 years. Okay? Anong naganap noong 2008? So, may mga alignment ng planet. So, dito tayo mga kapatid. Dito ako mag-concentrate sa cycle. Dito. We came to the 7 cycles of the 7 church ages. We came through a cycle of maturity. Starting of the opening of the seals, I believe you are now moving into a higher cycle. Again, a catching up of the believers, and I believe the cycle. Change is happening and the people are being caught up much deeper into the message that God brought to us at the end of the 1,290 days.
Okay. Isang pagpapakita ito mga kapatid, para makita natin lubos kung ano ang ating paniniwala, mga kapatid, at kung ano ang ating pinaniniwalaan. 7 Church Ages, Revelation chapter 1 verse 9 to 20. Pakibasa po natin mga kapatid. Nine. 1:9 to 20. Revelation 1:9 to 20. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus, itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, sulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Epeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita, at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Kasing puti ng bulak o niebe ang kanyang buhok, at nagniningas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinadalisay sa pugon at pinakintab. Animoy ugong ng tubig ng isang malaking talon ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 ang talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na tulad ng araw sa katanghalian. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon. At nananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng 7 bituing hawak ko at ng 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Amen. Purihin ng Diyos. Diyos, ikabasa. So, makita natin, hindi ko lang ni-drawing dito yung 7 candlesticks. Ayon kung sinundan natin ang binasa ni Sister Terry, sa gitna po ng 7 stars, 7 bituin at 7 iglesia, makita natin ang kahulugan nito na ang 7 iglesia, which is the symbols of the 7 candlesticks. Ibig sabihin, liwanag, 7, mga kapatid. At sa 7 na yan, ay makita natin yung 7 bituin na sabi ng Bible natin binasa ay anghel na pinadala ng Panginoon, which is the messenger of the 7 church ages. Pero bago nagsimula ang 7 church ages, mga kapatid, kung balikan natin ang Day of Pentecost, 33 AD, mga kapatid, Day of Pentecost, kung titingnan ninyo, bakit may itim-itim dyan? Dahil kung basahin mo, from chapter 1 to chapter 2, mga kapatid, ang 7 church ages, merong nakita, mga kapatid, na mga, sabi ng Lord, I have against to you. Meron siyang mga nakikitang bahid na. Ngunit nung pasimula, ay wala pong bahid. From the day of Pentecost, the Church of Jesus Christ, which He built,
in the revelation of Jesus Christ, malinis. Amen. Yes. Can you say amen? Pero pagdating sa Ephesians, kung basahin mo ang 7 church ages, mga kapatid, sa Book of Revelation, meron na siyang laban sa Panginoon. Amen. Meron na siyang mga ginagawa na ang sabi ng Book of Revelation, ang Ephesians ay iniwan nila ang unang pag-ibig sa Panginoon. Amen. Iniwan ninyo ang una ninyong pag-ibig. So yan ang laban ng Lord. Sumaybahin na siya. Kung titingnan nyo, bakit ano nakikita ninyo? It is a sign of a moon. Amen. Amen. So, ang moon ay wala siyang sariling liwanag. Kaya kailangan, kung ang moon, mga kapatid, ay kailangan sa panahon ng gabi, mga kapatid, kung may moon, mayroong stars. Yes. Kaya ang Matthew 25, yung cry doon at the midnight cry, mga kapatid, kung susundan natin ito, 7 iglesia sa kapanahunan at 7 anghel sa kapanahunan, mga kapatid, praise God, dahil pagkatapos ng 7, babalik tayo dito. Ulit. Yes. Back Kaya to the new reading. cycle. We are living in the ibig sabihin, iniwan na natin ang 7 cycle of the 7 church ages. Amen. Panahon nila to. Kaya kung lalagyan natin siya ng mga stars, messengers sa panahon na yan, bibilangin natin, walang taong naglagay dito, kundi ang propeta lang din ang naglagay dito kung sino-sino ang mga stars na yan. Yes. Isa-isahin natin, mga kapatid. Sige, para mailagay ninyo sa kopya ninyo. Dito sa Ephesians, mga kapatid, mailagay natin dyan, ang unang mensahero ng Panginoon sa Asia, sino ba ang sinabi ng Lord na siya ay gagamitin ko para magdala ng aking mensahe sa mga hintil? Ang unang propeta at unang anghel, mga kapatid, na pinadala sa Asia ay walang iba kundi si Pablo. Alright? Can you say amen? Amen. Pagkatapos kay Pablo, mga kapatid, may mga date yan. Pagkatapos ng ministry ni Paul, sa kanyang panahon, nung mamatay si Paul, di ba, binasa natin ang Hebrews chapter 9, pag namatay ang testator, ang testamento niya ay magkaroon lamang ng kabuluhan. Amen. Sinilyuhan ni Paul ang kanyang panahon. Pagkamatay ni Paul, huminto na ba ang Diyos sa Ephesus? Yes. Hindi po. Naglakbay pa rin siya pagdating niya sa Smyrna, sa church ng Smyrna, pinadal niya ang stars doon na tinatawag, mga kapatid. Sino? Irenaeus. Naliwiti ko siya. Tatamaan yung screen. Tutumba yun. Hindi, magaan lang naman po. Ano yung spelling ni Irenaeus? Ireneo. Ireneus. Yan. So, yan si Irenaeus. Sino to si Irenaeus? Ito yung pamangkin ni, I believe, ni John Mark, na disipulo ni Paul. Siya po ang naging liwanag sa panahon na yan. So, madaliin na lang natin, mga kapatid. After kay Irenaeus, ay sino po? Maalala nyo? Columba. Sa Pergamo, si Columba. Yan. Yan po ang mensahero. Itong mga pangalan na ito ay sinabi ng propeta yan para makita na sila ang mga taong ginamit sa panahon na yan. Pagkatapos ni Columba, mga kapatid, ay pumasok po si Martin. Alam niyo po ang istorya ni Martin. Siya po yung sundalo, mga kapatid, na ipatutuo ko na dito, na hinati niyo yung kanyang coat dun sa beggar. Yung pala, ang Lord pala yun. Tapos yung pinuli na siya. Dahil itong anointing na makita natin sa anointing. Pagkatapos kay Martin, mga kapatid, sa Sardis, dito po na lumabas si Martin Luther. Kung masundan natin ang buhay ni Martin Luther. Grabe, may libro po ako, mayroon po akong history of Martin Luther. Isa siyang pare, isa siyang nasa kumbento. Mahigpit na pinagbabawal noon na basahin ang Bible. Nagtataklo po siya ng kanyang kumot, ilawan, binabasa po niya ang Biblia. Kaya nagsulat siya almost ilang thesis yun laban sa Catholicism. Marami po siyang sulat. So, si Martin Luther, pagkatapos kay Martin Luther, naglakbay, hindi po pwede huminto ang Panginoon, pumasok po si Wesley. Pero look at that. Pag natapos na ang kapanahunan, tingnan ninyo, di ba maraming mga Lutheranians ngayon? Meron din mga Wesleyans.
Bakit? Pag namatay na kasi itong testator, mga kapatid, pag hindi ka nag-move, magiging denomination. Ngayon, pagdating dito kay Wesley sa Philadelphian Church, halos kung titang ninyo ang itim, palaki na ng palaki, hanggang sa umabot sa Laodicea. Kung basahin mo ang Book of Revelation ng Laodicea, ay grabe ho ang kanyang kasalanan sa Lord. Ang dami niyang pagkukulang sa Panginoon. Pagdating sa Laodicea, kailangan nating malaman, mga kapatid, ang katotohanan para makapag-move on tayo. Si Branham, ewan ko kung kilala niyo to. Nabasa ko ako. Nabasa niya. So dito sa Laodicean Church, dito natin malaman natin ang connection pagbalik natin dito para magkaroon tayo dyan sa Book of Revelation at Daniel chapter 12, yung angels connection, babasahin natin ang Daniel chapter 12, kung paano ang mga taong ito ginamit ng Lord sa kanilang panahon, pero ang mundo ay hindi po sila tinanggap at pinagpatay lahat to. Sinira lahat to. Ibig sabihin, kung si Jesucristo at ang mga apostol ay hindi tinanggap dito, sa palagay ninyo, tatanggapin pa rin sila ng mundo? No. So kung titingnan natin ang history, kaya yung Bible sa Book of Revelation chapter 4, kung titingnan ninyo dyan, sa baba. Revelation chapter 4 verse 6 and 9, meron pong apat na nilalang sa langit, mga kapatid, na una ang mukha ay leon, pangalawa ay ox, pangatlo ay face of a man, pangapat ay eagles. Okay? Book of Revelation chapter 4 verse 6 and 9. So mabasa natin dyan na nasa trono sila ng Panginoon, pero anointing po yan sa kapanahunan, mga kapatid. Now the lion, dito sa Ephesians and Minions, ang anointing nila is in the lion's anointing. Alright? Pero pagdating dito sa Pergamo, sa Thyatira, ito po yung tinatawag na Dark Ages. Dito, sa panahon na ito, kaya ox po, ang ibig sabihin ng ox sacrifice, ilang ang pinatay po dyan, mga kapatid, sa iglesia na yan, ay 68 million. Sa history, according to the history, 68 million ang pinatay po during this time. Ito yung Dark Ages. Itong anointing na ito. Ang daming pinatay na mananampalataya. Then, sa face of a man, kung makita natin si Martin Luther at si Wesley, dito nangyayari yung mga grabing debate. Ito si Martin Luther, mga kapatid, siya po ay nakakonvert ng kanyang emperor sa Germany. Yung emperor niya ay kanyang no-convert because of doon sa kanyang katalinuhan. Ginamit. So, ang anointing dyan is the face of a man. Ngayon, pagdating dito sa Laodicean Church, kailangan ang anointing ng agila. Bakit? Kailangan tayo magkaroon ng prophetic eye. Alright? Kasi pag wala tayong prophetic eye, hindi natin makita ito kung paano tayo bumalik dito. Kasi pagkatapos ng 7, another cycles, mga kapatid, kailangan bumalik tayo dito. Amen. Tingnan mo, sa Genesis chapter 1, ilang araw naglikha ang Diyos? 6. Sa 7 araw, nag-rest siya. Alright? Amen. Pagpasok ng 8 araw, nahulog siya agad. Hello? Amen. Di ba, pag-rest ng Panginoon, pagpasok ng 8 araw, ibig na bumalik siya doon sa perfection ng Lord at hindi siya magkasala. Ngunit, ang nangyari ay nagkasala siya. Ibig na bumalik siya doon sa perfection, dito dapat. Amen. Kaya lang, permitted yun ng Lord sapagkat yun ang scripture niya na kailangan siyang mahulog. Pero sa ating panahon, pagbalik natin dito ay hindi na tayo pwedeng mahulog. Amen. Hindi na tayo pwedeng magkasala. It's another cycle, sabi ng prophet, another higher cycle. Nasundan ninyo ako? Amen. Para makita natin kung paano ang sigaw ng mga propetang ito sa kanilang panahon. Kaya may tanong, bakit sila ang pinili ng Diyos, pastor, sa kanilang panahon? Wala tayong magawa, sila ang pinili.
Sila ang inilagay. Ngayon, ang tanong natin, kung tinatanong natin sila, bakit mo hindi tanong sa sarili mo, bakit ikaw pinili ng Diyos? Mm. Di po ba? Amen. Bakit ikaw ay nagiging bahagi sa panibagong cycle na ito? Hindi na to, pag bumalik tayo rito, hindi na to 33 AD, kaya may sumigaw ang mga Pentecostal. Go back 33 AD. Pero ang 33 AD ay tapos na. Kailangan ang panibagong cycle. Ang tawag natin dito, eighth cycle. Pangwalo, 8th day. Alright? Can you say amen? So ngayon, yan po ang fulfillment ng Mateo 24, 27 to 31. Ito ang i-discuss ko sa tao mga kapatid ngayong Sunday. Nagpasimula po ang gospel from east, Acts 1:8, beginning at Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, mabilis ba ako? Minamadali ko lang ng konti mga kapatid para tapos natin ito. Now, ito ang gospel cycle. Nandito ang travel ng gospel. It is the gospel of Jesus Christ. Okay? Ang travel po ng gospel ni Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin dito, nagpasimula po sa Day of Pentecost is, sundan niyo ako? Pagkatapos dito, nag-travel po ito. Saan? Pumasok ang Ephesus. Okay? From beginning at Jerusalem, ito yung Jerusalem. Diyan po ang Jerusalem. Pumasok ang Ephesus. Pumasok ang, nag-travel Pumasok po ang Smyrna. Pumasok, mga kapatid, ang Pergamos. Pumasok ngayon ang Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then the last is the Laodicea. Dito sa west nagtapos. Kung basahin mo Matthew 24:27, pakibasa po, meron kayong Bible. 24:27. Para makita natin. Mateo 24:27. Opo, 24:27. Basa po. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung gaano kabilis, mga kapatid, ang travel ng gospel ni Jesus Christ mula sa east, silangan, Amen. unto the west, Amen. Kanluran. ganon ang pagparito ng anak ng tao. Akala kasi ng iba, yung sinabi nilang rapture, from east to, mula sa silangan hanggang sa kanluran, ay bubuka ang langit. Hindi po ganun mga kapatid ang kaisipan ng Diyos. Amen. Yung pag-travel ng gospel, kaya nga sa Mateo 24, diba, if this gospel shall be preached into all the world for a witness unto all nations, then the end will come. So kaya, merong pagpasok ng Ephesians, may end dito. Yes. Amen. Pagpasok ng Spirit, may end, may pagtatapos diyan, may pagtatapos. That is the end will come. Because the gospel shall be preached. Amen. So, ang tinakbuhan niya ay Northern Hemisphere. Kaya kung titingnan nyo, Europe ito mga kapatid. Amen. Kung titingnan nyo yung globe, Europe to. Hanggang pumasok sa US, sa West. Kasi ang Western, US nasa Bible. So magtatapos ang gospel sa West. Ngayon, ang mangyayari, pagkatapos sa West, tapos na ang cycle ng 7. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. Pagkatapos ng West, wala na ba pastor? Hihinto na ba ang Lord sa West? Hindi po pwede huminto ang Diyos. Kasi kung huminto siya rito, wala na tayo ngayon. Kawawa tayo. So dapat,
bumalik tayo sa 8th cycle on the day of Pentecost, which is the pure church, which is, ngayon tinawag na siyang, dito tinawag na bride, dito tinawag na wife, bumalik siya as a wife of Christ, the most anointed temple, which is our body is the temple, the most holy temple. Dito na ngayon kumikilos mga kapatid. From west, magta-travel uli ang gospel doon sa southern hemisphere mga kapatid para bumalik po siya sa east. Ang east na yan ay hindi na po sa Israel na lugar. In Romans chapter 11 verse 26, pakibasa po. Romans 11:26. Romans 11:26. 11:26. Ito, sabi dito. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. 25 muna, 25 muna. At hindi pa muna. Mga kapatid, ang isang hiwaga ng ibig kong sabihin malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo Amen. sa inyong sarili. Amen. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hintil. Sa gayon maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Amen. Magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Amen. Yun na po. Ito po. So, tingnan nyo, kapunuan ng mga hintil. This is a Gentile dispensation from Ephesians. Dito nagpasimula. Si Pablo ang binigyan ng kapangyarihan para mangaral ng unang ebanghelyo ni Kristo para sa mga hintil. Sinabi ng Book of Acts yan. Amen. Tapos, nag-travel, this is the entire Gentile dispensation. Ang kapunuan po ng bilang ng mga hintil until the 7th church age. Until the 7. Amen. Kailangan magtapos ng 7 para bumalik siya sa 8 upang ang lahat ng mga Israelita ay maligtas. Sinong Israelita ito? Ikaw at ako, Galatians chapter 3. Amen. Lahat maliligtas na mga Israelita. Sinabi po ng bukas. Ang kapunuan dito mga kapatid, sa Mateo 25, dito nangyari ang cry Amen. sa hating gabi. Amen. Can you say amen? Amen. Yung parables of the 25, the 10 virgins, di ba ang sigaw doon sa hating gabi? Yes. Ang 7 church ages, dito naganap ang sigaw ng Panginoon. Sumigaw siya nung maipakita at naipahayag ang 7 seals, mga kapatid. Ang kapitong selyo, ibinuksan ng Panginoon para maganap ang tunay na ministry niya as a Son of God. Dito siya sumigaw. Amen. Ito yung midnight. Dito naganap. Kaya napuno ang kabuuan at bilang ng hintil. Pero sa mga denomination, hindi pa tapos ang bilang ng mga hintil. Mga kapatid, kung tatanungin mo sila, ilan ba ang bilang ng mga hintil para matapos ang kaligtasan natin? Hindi nila masagot. Meron akong narinig na isang pastor, mga kapatid, na the gospel, I'm sorry, banggitin ko man, yung J-Cor noon, Jesus Christ sa pandarat, sabi niya, kapag naipangaral na ang mensahe ng J-Cor sa buong mundo, magkakaroon na ng rapture. Which is not true. Right. Ginawa nilang, literal yung mensahe nila. Now, kung ang Pentecostal, na mensahe ng Pentecostal, ay siyang mensahe ng Diyos sa buong mundo, the gospel to the whole world, bakit puno na nila masyado ang buong mundo, wala pa rin rapture nangyari? Yes. Kasi ginagawa nilang literal ang anumang binabasa. Pero ito, ang sabi ng Panginoon, ang bawat bumabasa ay umunawa sa bawat kanyang binabasa. Ang midnight cry, kapunuan po ng mga hintil, isulat ninyo in Romans chapter 11, 25 to 26. Dito po nangyari, maging sa Matthew 25, dito nangyari mga kapatid, ang kapunuan ng mga hintil, ang sigaw, mga kapatid, na narito na ang bride. Kaya ang sabi po ng prophet sa panahon na yan, be ye not deceived. Amen. Jesus is come already. Huwag kayong padaya, si Kristo ay narito na. Amen. So dito natin makita mga kapatid na nag-travel ang gospel ni Jesus Christ, dito maganap ang lahat mga kapatid. Kailangan bumalik tayo rito sa original. Right. Amen.
Kasi pag hindi ka nakabalik, na-stuck ka dito sa mga churches na ito. Amen. Yung iba na-stuck dito sa Laodiceans, nag-antay sila ng rapture lahat dito ngayon. Right. Kailangan marinig lang trompeta, kailangan marinig nila. Di ba sa 2 Thessalonians, ito ang sabi nga ng iba. 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. 1 Thessalonians chapter 4, unang Thessalonica 4. Tapos ng Corinthians. Tapos naman dito. Unang Thessalonica 4, 16. Ito, unang Thessalonica 4, 4, 16. 16. Ayan. 16, nasa baba. 16. Ito, Sige, basa po. sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Okay, teka lang po. For the Lord Himself shall descend from heaven with a voice, with a shout, Of the archangel. and the voice of the archangel and the trump. Tingnan mo. Teka lang ha. The Lord God Himself, ang Diyos mismo ay bababa mula sa langit. Amen. Ang sabi nila, ng mga denomination, tingnan mo, mula sa langit. Bababa siya mula sa langit. Tinanong namin sila, nasaan ba ang langit mo? Amen. Beyond the blue? Nasaan ang langit mo? Hindi nila may turo kung nasaan ang langit nila. Kasi nga, hindi nila maunawaan yung 7 dimensions, ng 2 dimensions ng temporal at saka ng eternal. Amen. Ang nakita ng propeta, napakaiksi lang kanilang diferensya mga kapatid ng dimension ng Diyos at ng dimension ng tao. For the Lord Himself shall descend. Ano ang dadawagan? Bababa siya sa lupa. Pero sa kanilang rapture, nandun lang siya sa lapaap. Pero ang sabi ng Bible, bababa siya na merong isang sigaw, tinig ng arkanghel at trumpeta. Dito naganap lahat yan. Yes. Can you say amen? Amen. Sumigaw ang tinig ng arkanghel dito. Trumpeta ng Diyos. Kaya, the mystery of the 7 thunders, mga kapatid, ito, Revelation, ito, 7 thunders. Revelation chapter 10. Revelation chapter 10, verse 1 and 3. First coming, Son of Man. 10. 10, 1, 3. Yan mo ha. Bakit first coming, Son of Man? Basa natin. 10, 1 and 3. Opo. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit. Bumaba sa langit. Siya ay nababalot ng ulap Clothed with a cloud. at may bahaghari sa kanyang ulunan. Amen. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha Amen. at tulad ng mga haliging apoy ang kanyang mga Paa. binti. May tangan siyang isang maliit na kasulatan Aklat. nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang paa at sa lupa ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Amen. Teka lang. So, dyan po nakita natin sa Revelation chapter 10 verse 1 to 3, yan po ang ministry ng first ministry ng Son of Man ministry. Amen. Bumaba ang isang anghel sa lupa, itinapak ang kanyang paa sa dagat, sa tubig at saka sa lupa. Ang tingin ng iba, isang malaking anghel na umapak sa dagat at saka sa lupa. Lahat kasi different. Can you say amen? Di ba nila nalalaman ang ating katawan, sabi ng propeta, is composed of water and earth. Amen. Dito po siya bumaba sa katawang lupa na ito. Kaya kung titingnan mo ang Revelation chapter 10 verse 1 to 3, mga kapatid, makita mo ang katayuan ng Panginoon. Yes. At mayroon pong sigaw. O, di mo? Mayroong sigaw. A loud voice, a lion roared. Revelation chapter 5, sino po yung lion in the tribe of Judah na worthy para kunin yung aklat? Di ba? Sabi dito, mayroon siyang hawak na maliit na aklat. Amen. Amen.
Ang maliit na aklat yan ay nilalaman po ng 7 selyo, mga kapatid. Can you say amen? Amen. 7 selyo na walang sino mang nakapagbubukas ng sabi ng Panginoon sa Book of Daniel, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Lord, silyohan mo, Daniel, Amen. hanggang sa katapos-tapusan ng Right. panahon. Yes. Ang sabi niya kay Juan, isulat mo, Juan, ang iyong nakita, pero wag mong isasaysay. Yes. Amen. Sapagkat hindi ka karapat-dapat umiyak si Juan. Sino ang karapat-dapat? Narito ang kordero Amen. na namatay mula pa na itatagal sa libutan. Siya po ang leon sa angkan ni Huda. Amen. O ito na siya, mga kapatid. May tangan na aklat. Yung 7 selyo na dapat mabuklas. Sino ang nagbukas ng 7 selyo? Si Jesus Christ. Amen. Saan niya binuksan, mga kapatid? Dito sa katapos-tapusan ng bilang ng mga hintil. Amen. Amen. Dito siya nagbukas ng 7 seals. Dahil ang 7 seals, mga kapatid, ang 7 selyo ay katapos-tapusan ng kapanahunan. Tapos ng panahon, and there is no time. So yun po yung panahon that the time and the eternity blend together. Amen. So dito natin makita, naganap ang lahat ng mga bagay. Kaya nga binabasa mong naganap. The midnight cry dito, sa bawat panahon ng 7 kulog, ito, Revelation chapter 10, para maintindihan natin, 4 and 7. Second coming, Son of God. Verse 4. Verse 4. Nang matapos ang dagundong ay susulat sana ako, ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, Sila. ilihim mo ang Ilihim mo. sinabi ng 7 kulog. Amen. Huwag mong isulat. Huwag mong isulat, Juan. Bakit? Hindi para sa iyo yan. Merong 7 iglesyang darating na kukulog ng kanilang mga kulog. Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Huwag mong isaysay, Juan. Okay, tuloyin po natin. At ang anghel na nakita kong nakatungtong sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kanang kamay Amen. at nanumpa sa ngalan ng Diyos Amen. na nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit at lupa, Amen. dagat at lahat ng naroroon. Amen. Ang wika ng anghel, hindi na magtatagal. Kapag hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala. Okay, tingnan mo ha. Mm. Pagkatapos ng 7 anghel, time no longer. That there should be time no longer. Amen. Verse 7. Verse 7. Kapag hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang lingkod. Amen. Yan po Amen. ang second coming ministry ni Jesus Christ. Ang ikapitong anghel, kapag umihip na ng kanyang trompeta, ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos ay maihayag na, gaya ng kanyang ginagawa sa kanyang mga lingkod na propeta. So, ikapitong anghel sa iglesia, umihip na, itong taong ito, matagal na hong patay, matagal na po siyang umihip, dito naganap ang mga bagay na ito, kailangan nating makabalik na dito. Amen. Dahil pag hindi mo narinig ang ihip ng ikapitong anghel, lahat ng mga kulog na yan, misteryo pa rin yan sa iyo. Amen. Pero pag naintindihan mo ang kulog, kaya sabi kay Juan, wag mong sabihin, Juan, wag mong isaysay, wag mong isulat, sapagkat merong 7 kulog sa bawat 7 iglesia. Sa Efesos, kumulog, sa Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, mga kapatid, kumulog lahat ang kulog, mga Yes. kapatid. Amen. Praise God, umihip ang lahat ng mga anghel sa kanilang panahon para marinig ng buong sangkatauhan nito that the gospel of Jesus Christ traveled from the east going to the west. Hallelujah. Amen. Yan po ang fulfillment. Now, after the tribulation, dito makita natin, mga kapatid, yan na natin sinasaysay. Ang tribulation na nangyari noong pagkawasak ng Israel. Amen. Abomination, dissolution, nung itinayo na ang mosque sa lugar ng Temple Mount. Can you say amen? Amen. Naganap na? Naganap na. Dito na ang ipatang mangyayari. Yan po ang ministry ng second coming. Dito na tayo sa third coming. Son of David ministry. Verse 8. Verse 8.
Pagkatapos ay muling nangusap sa akin ang tinig na Oh. narinig kong nagsasalita Ah, mula sa langit. ah, Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat Oh. at sa lupa at Kamay. kunin mo ang hawak niyang kasulatang oh, nakabukas. kunin mo ang aklat ng kasulatan na nasa kanyang kamay na nakabukas. Nakabukas na? Nakabukas na. Sapagkat umihip na ang kapitong anghel. Amen. Bukas na ang aklat. Hindi na nakaselyo, hindi na nakasara. Amen. Okay, tuloy mo, kapatid. Hallelujah. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Oh, Ang wika niya sa akin, Oh. kunin mo't kanin ito. kunin mo at kanin ito. Mapait yan. Mapait. Mura. Oh, Ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot oh, praise putan. God. Hallelujah. Hallelujah. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Mm, Matamis ng tulad ng pulot pukyutan. mm. Ngunit nang malunok ko, kunay pumait ang aking sikmura. Oh, 11. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Can you say amen? Hallelujah. Can you say Amen. Amen. Prophesy again. Eat it up. Matamis sa bibig, mapait sa sikmura. Mhm. Ang mensahe, matamis sa ating mga bibig, masakit minsan sa ating mga laman. Mapait, Amen. kay hirap mga tila tanggapin, mga kapatid, pero salamat na meron akong word man at natanggap ko ang mensahe. Amen. Kailangan mong kainin, pagkatapos mong kainin, prophesy again. Tama ho yung ginagawa ninyo. Hindi tayo pwede manahimik pag nakain natin ang mensahe ng Amen. Panginoon. Yung bukas na selyo, yung reveal na selyo mga kapatid, dahil binuksan na kay Putong Anghel, na i-reveal na sa atin, unti-unti ko yung sinasabi sa inyo, unti-unti kong pinapahayag sa inyo, kainin ninyo at kainin ninyo, then prophesy again. Amen. Amen. Bakit propeta ba kami, Pastor? Yes. Yes. If you eat the book of the prophet, you are a prophet. Amen. Hallelujah. Praise Amen. God. So, Amen. kailangan mo isa-isa. So, dito natin makita. So, yan po ang ministry ng Son of David Ministry, the third coming. Kaya pag sinabi natin coming, hindi po, ulitin ko, hindi po yung taas, baba, taas, baba, taas, baba ang Panginoon. Aalis, bababa, aalis. No, hindi po ganun. That is the ministry. May panahon lang. Kaya ang sabi ng Bible, blessed is the man who waited in the 1,335 days, beginning when? 2008. Amen. Natumbok ang 1,335 days. At kailan? Noong 2008. Tingnan mo, sabi ni Jesus Christ, destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Ano ang Yes. sagot ng mga Hudyo? 46 years we build this temple and in 3 days, you build it up. Amen. Kasi kailangan mag-mature sa 45 years. Noong 1963, February 28, nag-blow ang trumpet ng 7 angels, mga kapatid. 1963, February 28. Kaya noong 2013, February 28, mayroong pag-blow ng trumpet na ang mga tao ay hindi alam. May naganap na hindi alam ng mga tao. Pero ang sekreto ay ihinayag sa inyo. Kaya kailangan mga kapatid, malaman natin ito para pag nag-connect tayo, alam natin ang connection natin, ang travel. Kaya, bakit blind ang tao? Malapit na ako matapos. Bakit blind ang tao sa rapture, ganito? Hindi nila alam ang takbo ng panahon. Yung tinakbo ng kapanahunan mula sa Day of Pentecost, ang pag-travel from east to west, then west to east. Amen. Amen. Ngayon, dito sa west, papunta sa east, hindi na po siya geographical. Although nandun sa southern hemisphere, kasama ang India, kasama ang New Zealand, kasama ang Pilipinas, kasama po. Pero hindi na po siya mga kapatid travel na may mga messenger pa dyan dahil ang messenger, 7 angel lang, 7 mensahero lang sa 7 iglesia. Bumalik tayo sa 8 days, which is eternity. Wala na pong geographical person na po. Amen. Amen. Bukuha natin. So, bakit blind ang tao? Hindi nila nakita. Pero sabi, blessed is he that waited on the 1,335 days. Yes. Who is those people? We. We are Amen. those people. Amen. Oo. Diba? Amen. Kung makikita mo ang 70th week of Daniel, sa book of Daniel chapter 9,
mga kapatid, in the 70th week, the 3.5 years cut off ang Messiah, yung 3.5 years, mga kapatid, bumaba ang Panginoon, umapak siya sa lupa, umapak sa tubig, which is nagkatawang tao siya. Dito, binuksan niya yung pitong, dyan sa Revelation chapter 5, binuksan niya ang pitong selyo, siya ang karapat-dapat. Pagdating sa 10, mga kapatid, binuksan niya, hawak niya, paghawak doon sa Revelation chapter 10, kung binasa ni Sister Terry, mga kapatid, bukas na ang aklat. Amen. Sabi kay Daniel, huwag mong buksan, silihan mo. Sabi kay Juan, huwag mong isa-isay. Kailangan kumulog ang 7 kulog sa bawat panahon. Amen. Kuhanin mo na. Kuhanin mo. Kochi. So yung ikawalong Dito. cycle, wala na pong 8 church. Up dito, up. Sabi nung iba, meron pang 8 church? Kayo bang 8 church? No, we are not 8 church. We are in the 8th day, Yes. going back into the original Church of Jesus Christ. Diba natin? So, sa madaling salita mga kapatid, bawat bagay, kung ating masundan ito, kaya nga sinadya ko talagang isabihin sa inyo to, para makita na natin ang travel ng gospel. Ngayon, nandun na po tayo sa Southern Hemisphere, not in geographical. Kasama po tayo ngayon. Station. Alright? Sabi ng prophet, sumigaw ang ikapitong anghel, sabi niya, tinanong siya ng mga tao, is there any revival? Is there any generations after us? Sabi niya, if there be another generation, it will go beyond us. And I see no more revival. Sabi niya, no more, but I see another revival. I see another time. I see another generation. At sabi niya, ang sigaw niya, I will ride the white horse rider. Sino itong white horse rider? Hindi po yung 4 horse rider, ha? Yung white horse rider na mayroong kuruna sa kanyang ulo. Ang sabi ng Book of Revelation, bumaba siya with the clouds. Diba? Ang damit niya, binasa mo kanina sis, may damit siya na clouds. At may rainbow sa kanyang ulo. Hello? What is rainbow? Anong ibig sabihin ng rainbow? A covenant. Kaya ikaw, meron kang covenant sa Diyos. Yes. Merong pangako at tipan ang Diyos sa iyo. When you hit the 8th day, God has a covenant for you. And I have my covenant. Amen. Can you say amen? May tanong po ba bago tayo magtapos? Shh, Kochi. Dito. Up, up. Praise God. Habang lumalalim na. Lumalalim. Ang tanong ko lang po, Opo. halimbawa, itong ginagawa natin, kasi pasong na tayo Nanong una, talagang hindi naranasan to. Yung patutuo talagang sa promise mo sa sarili mo. Para siyang nadidevelop siya. Na parang minsan iniisip mo yung parang mahirap ata. Salamat kayo. Parang mahirap ata. Parang gusto mo man kasi parang hindi mo ata alam. Parang gano'n. Parang kulang. Yes. Ganun ba yun? Sa laman, mayroong limitasyon. Yes. Pero ang pakikinig ninyo sa salita at mensahe, hindi mo kailangang mag-aral ng Bible school o theologies para magkaroon ka ng permit para mag-share. Ang sabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo Yes. ay siyang magtuturo sa inyo Na lahat. sa buong katotohanan at magpapaalala sa lahat ng aking sinabi yung 7 kulog. Kasi never ko yan narinig. Oo. Yes. Pangalawa, sabi niya, at huwag kayong mag-alala sa inyong sasabihin sapagkat siya ang magsasalita sa inyo. Amen. Kasi bakit? Ikaw yung ikawalong kulog. Kaya ngayon ang ministry, we have the ministry of the Thunders. thunders. Kaya minsan ng prophet ngayon sa ating panahon, the ministry of the thunders. Mayroong ministeryo ngayon ng mga thunders. Who is this thunders? Ikaw. Tayo. Amen. Sa laman, sis, nature yan. Para kasi may limitasyon sa hindi mo kaya. Parang malalim. Ano ang sabi ng Bible? Sa 6:63 nandiyan, in the flesh profiteth nothing.
sa laman ay walang pakikinabang sapagkat meron siyang limitasyon. But the word that I speak unto you, ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Amen. So, wag ho nating isipin na hindi natin kaya, yun naman yun. But listen to the word man, sinasaysay sa inyo ang pitong kulog. Ang pitong kulog, basahin mo ang Book of Revelation ulit, chapter 10. Ang pitong kulog, mga kapatid, ay pitong iglesia sa panahon, pitong anghel sa bawat panahon, pitong mensahero ng Diyos sa bawat panahon. Tapos na po yun. Yes. It is finished. Di ba sabi ng Book of Revelation 10:7? Yes. That the mystery of God should be finished. Kochi. Sinilyuhan na dito. Dito nangyari ang midnight cry doon sa Matthew chapter 25. Alam niyo sis, hindi naman ito pinag-aralan sa Bible school. Yes. Alam mo, ano din, pagka yung, siyempre lahat ng naririnig mo, Gusto. lahat ng nare-receive ng message, Opo. nai-store, Yes. store siya, Tama. na para bang, kasi, okay lang naman sa bagay, minsan nagtatry kami Scotch. magbasa ng Biblia, naipapaliwanag, Amen. naiintindihan, Ah, na naiaakma doon sa Mensahe niya. mensahe. Yes. Yes. Na ang bawat basahin mo pala rito kasi kahit ano ditong babasahin ko ngayon, parang naiyak ka. ang Madali gagawin na po po. natin, Yes. advice ng Diyos sa atin at ng propeta. Sa tuwing bubuksan mo ang Bible at binasa mo ang Bible, huwag mong isipin 2,000 years ago, Yes. 100 years ago. Mm. Pag binasa mo siya, dalhin mo Sa siya ating sa panahon kapanahonan. mo. Amen. Amen. Ito yung panahon ko at Bible ay witness para sa akin. Sapagat ang Bible ay tapos na pong isinulat, it is written na, pineryudan na ng Panginoon. Amen. Huwag na ninyong dagdagan, huwag ninyong bawasan. Kailangan kasi ang panibagong testamento. Nakuha niyo po? Amen. Pag dinala mo siya sa panahon at binasa mo, ay malinaw na malinaw ang Biblia sa atin. Amen. Kaya yung Mateo 24, tiwaga sa mga tao ngayon. Kaya maalala ko yung sinabi ng tatay ko ng tingin ko naintindihan niya to eh. Kasi Amen. Pentecostal siya. eh. Amen. Ay, Philadelphia pala. Mm. Philadelphia. Mm. Kasi sabi niya sa akin, anak, sabi niya, ay yung Biblia ay misteryo nakatago yan. Mhm. Na nakatago daw yung Yung misteryo na kasilyo. Kaya nung panahon niya, buhay pa siya, madalas siyang sabihin sa akin na ang lahat ng nasusunod dito ay misteryo. Amen. Na nung panahon na yun, parang hindi ko pa rin maunawa. Amen. Amen. At sinasabi niya sa akin na iisa lang naman ang Diyos. Yes. Yes. Ngayon, sabi ko, dahil nga nasa denomination ako, hindi ko matanggap yun. Amen. Na, kasi ang alam ko, sabi, di ba, ang karakter ng Ama, Karakter iba ng ang anak. karakter ng anak, at iba Espiritu. naman ng Espiritu Santo, magkakaiba silang persona, Mm. at iba-iba ang kanilang function. Mhm. Yun ang Naitanim. naitanim. Yes. Kaya nung sinasabi niya sa akin na, Isa lang. kasi, ang Ama, si Kristo, Espiritu, lang iisa. yan. Sabi niya sa akin, parang hindi ako makapaniwala sa kanya. Mhm. Pero ito ngayon, Yes. salamat sa... Tapos na kasi si pagpapilin siya. tatay. Ngayon, napaniwalaan Hindi rin mo siya na. pinakinggan. Ako Nung lang. buhay pa, hindi pa Ako siya lang, pinakinggan. sabi niya sa, Yes. sa lahat ng anak ko, ito lang ang nakinig. Ako lang ang Amen. nakinig sa kanya. Kung talagang yung sinasabi niya, totally na hindi ko siya maintindihan. Noon. Pero nga, Yes. itanim niya. Yes. Thank you, Lord. Amen. Naitanim niya lahat. Thank you, Lord. Kaya yung alam niya, ang galing kaya niyang magpaliwanag ng mga ginawa ni Pablo. Alam niya, kaya sabi ko, bago namatay yung tatay ko, alam mo, tatlong sigaw. Nung sigaw. Tatlong sigaw niya na ano, parang nung Scotch. mamamatay na raw siya, Oo. sinabi ng kapatid. Kochi. Peter. Bago nahugot yung kanyang hininga, tatlo yung sigaw niyang malakas. Hallelujah. Talagang sigaw. Sabi. So yun yung, kaya nga, hindi natin pwedeng hatulan yung mga nauna sa atin. Yes, yes. Kasi ang Diyos ay nag-deal din naman sa kanila. Sa kanila. Ang papa ko na-convert sa isang pirasong papel ng Book of Daniel na nakita niya sa kalsada. Kasi Mhm. alliance na sila po. Ganun din.
Ganun ang paniniwala niya. Sa isang panit ng Bible ng Book of Daniel na nahawakan niya, nabasa niya, doon siya binago ng Diyos. So, mayroong dealing ng Panginoon sa Yes. kanya. So, salamat sa Lord na sabi ko nga, nung ma-reach ko tong point na ito, itong mensaheng ito, naunawaan ko sila. Amen. Naintindihan ko ang kanilang mga kaisipan noon na totoo naman talaga ang Biblia ay punong-puno ng hiwaga. Pero kailangan ihayag yun. Amen. Kaya nga mayroong 7 selyo at 7 kulog sa bawat panahon. Kung merong 7 candlesticks sa templo ni Moises, tapusin na natin itong topic na ito. 7 candlesticks. Nung binasa mo kanina sa chapter 1, di ba doon sa 7 candlesticks, may lumalakad sa 7 candlesticks, merong lumalakad sa gitna Dalawa na lang. na katulad ang kanyang mukha sa isang anak ng tao. Lumalakad doon sa gitna. Ito, palagay natin, hindi ko lang may sulat, itong 7 candlesticks, ang sabi kanina sa ating binasa sa Revelation, is the 7 church. Tulad dito. Sa gitna, mga kapatid, may lumalakad. Sino yun? Si Jesus Christ. Siya rin yun. Yes. Amen. Sino ba yung kulog? Siya rin. Hiwaga nga lang Kita siya. mo, yan sabi ko nga ngayon, yung mga bahagi ng Biblia ito, lahat yan nagkaugnay-ugnay. Yes. Right. May Amen. Amen. kaugnayan talaga pala. Yes. Hanggang sa dulo. Amen. Yes. Tama. Tama. So, kung siya ang lumakad dito sa 7 candlesticks, sa 7 iglesia, dito ba sa ikawalo? Hindi siya. Siya pa rin. Siya pa rin. Kaya nga siya yung buhay. Amen. Amen? Noon, ngayon, magpakailan pa man. Noon. Si He's Jesus the same Christ. God. Hebrews 13:8. He's the same Maintindihan mo God. Pag sinabing buhay na walang hanggan, ito ba yung Ito. bawat panahon, bawat henerasyon, Hmm. nabubuhay siya sa atin. Diba? Yes, yes. Amen. Kaya siya yung nabubuhay sa atin. Yes. Kaya pala sinabi sa Buhay na walang hanggan. Walang katapusan. Tingnan mo to ha. Dito sa Ephesians, may rapture ba? Meron. Meron po. May tribulation. Dito. May mga rapture pong nangyari dyan. Yes. Sabi ng prophet, Wesley is a part, Martin Luther is a part, and all the saints is a part. And we are also part of that rapture. So dito sa bawat panahon may rapture. Dito sa bawat panahon may heaven. Dito sa bawat panahon merong eternal life. Yes. Bakit? Siya rin kasi yun eh. Naglakbay lang siya eh. Kaya nga Amen. di ba ang rapture? Descend from heaven. Yung binasa mo sa 2 Thessalonians. When the Lord himself descend. Pag ang descend, dudugtungan mo ng A-N-T, Descendants. descendants. Yes. Ano yung descendants? Lahi, tagapagmana na ba? Naglalakbay siya. Kaya nga ang rapture sa atin, hindi yung vertical eh. Horizontal. Bakit? Descendants ni Jesus Christ mula dito. Mula pa noon hanggang ngayon. Kaya, pag binanggit mo ang Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today and forever, maintindihan mo ngayon. Amen. Yes. Tingnan mo dun sa creation. Si Adan, ano ba yung ito pa yung matagal ko nang gusto itanong. Si Adan, ano pong kaugnayan niya kay Kristo? Yun. Mm. Ang sabi ng propeta, si Adan ay si Kristo rin mismo. Yes. Yes. 1 Corinthians 15, the first Adam brings death. Yes. Bakit? Kailangan siyang mahulog. And the second Adam brings Brings life. life. Bakit? Yung unang Adan kailangan mahulog para iligtas siya ng pangalawang Adan, which is siya rin naman mismo. Kaya nga, Yes. yung niligtas, Eh, siya siya rin rin naman. nagligtas, at yung nagligtas, siya rin iniligtas. Katulad sa iyo po, ito po ang unang Adan, flesh, living Yes. soul. And the second Adam Is the word man. is the heavenly, Mm. the word man. So, merong Sister Terry. The first Sister Terry is Yes. the flesh man. Alright? Yes. Dito nahulog to. Yes. Ipinanganak sa kasalanan Yes. to. Hindi umabot sa kalawalatian ng Diyos to. Ang ipinanganak sa babae, sabi ni Job, maiksi ang buhay at punong-puno ng kabagabagan. Ito, siya ang Ang laman. first Adam. The second Adam Is the word man. is the heavenly. The first Adam is earthly. The second Adam is heavenly. The first Pastor Lloyd is earthly. The second Pastor Lloyd is heavenly. Amen. Amen. And two become One. 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 Nakuha niyo? Amen. Sabi.
Thank you, Purihin ng Lord. Diyos. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos, ano? Amen. Kaya masasabi mo ngayon, napakabuti ng Diyos, eh. Kasi, ang ganda-ganda ng Yes. yung mga tinuturo lagi ng Panginoon sa atin. At kanina, di ba,